Ang itim na anino. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang nakatiwangwang. Matayog ang mga damo sa paligid nito. Basag ang mga bintana at ang bubong ay bahagyang nakalaylay. Sabi ng matanda, may masamang enerhiya ang bahay. Isang lugar na hindi dapat pinapasok ng sinuman. Ngunit hindi naniwala si Rico. Isang binatang bagong lipat sa bayan. Isa siyang photographer na mahilig sa abandoned places. Isang gabi, dinala niya ang kanyang camera at flashlight at pumasok siya sa bahay upang kumuha ng larawan. Pagpasok pa lang, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Pero hindi iyon ang nagbigay ng kilabot sa kanya, kundi ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang lumang sala, napansin niyang bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang lumapit at nang silipin niya ang loob, may nakita siyang luma at sirang duyan na bahagyang gumagalaw, kahit walang hangin. Biglang lumamig ang paligid. Napatingin siya sa sahig, may mababaw na bakas ng yapak. Basa at madungis, papunta sa duyan. Nang iangat niya ang kanyang kamera upang kunan ito ng litrato, may mahina siyang narinig mula sa likuran. Bakit ka nandito? Napabalikwas siya at lumingon. Walang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino sa dingding. Hindi ito ang kanyang anino. Mas malaki ito, mas matangkad, at tila may mahabang kamay. Napatakbo siya palabas ng bahay. Hindi na lumingon pa. Nang balikan niya ang kanyang kamera kinabukasan, nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ng mga litrato. Sa huling larawang kuha niya bago siya tumakbo, may isang figura sa sulok ng kwarto, isang maitim na nilalang na nakatayo sa tabi ng duyan, nakatitig sa kanya at tila nakangiti. Mula noon, walang sino man ang nangahaspang pumasok sa bahay na iyon. Sabi ng mga matatanda, ang bahay hindi talaga bakante. May nakatira pa rin, pero hindi isang buhay na nilalang.